Dito nang kagaling ang halos 17% na bigas ng bansa. Sobrang lawak dito, halos 318,000 hectares ang nakalaan para sa pagtatanim ng palay. Tuwing anihan, kumikintab ang buong taniman, parang gininto ang dagat na buhay na buhay. Ang tunay na bida rito ay ang mga magsasaka. Araw-araw silang nagsusumikap para siguraduhin may sinaing tayong lahat sa hapag. Nasa pinakasentro ng Central Luzon ang Nueva Ecija, isang landlocked province na napapalibutan ng Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Vizcaya at ang kapundukan ng Sierra Madre. Mula sa Manila, 2 hanggang 2.5 oras para makarating sa kapital nito, ang Palayan City. Welcome sa Nueva Ecija, ang rice granary ng Pilipinas at isa sa mga probinsyang sumisimbolo sa sinag ng araw sa ating bandila. Mahalaga ang Nueva Ecija dahil sentro ito ng makabagong pananaliksik at teknolohiya sa pagsasaka sa bansa. Dito matatagpuan ang PhilRice, PhilMec, Philippine Carabao Center at Central Luzon State University na nagtutulak ng mga bagong kaalaman sa rice science, smart farming at dairy. Sumasalamin naman ito sa mayamang kasaysayan at pamanang panghimagas ng probinsya, mula sa tradisyonal na kakanin na gawa sa bigas hanggang sa mga matatamis na gawang gatas na sumasalamin sa kultura ng Nueva Ecija. Para maintindihan natin ang storya nito, kinausap namin ang Provincial Tourism Officer ng Nueva Ecija. Yung food landscape ng Nueva Ecija is very unique. We maximize what we have, being the rice granary. Diba, we eat rice every day. You can turn it also for dessert. Because sir, there's mix of influences from early settlers. Nagkaroon ng distinct flavors and signature dishes ang Nueva Ecija. Pagdating dito sa Central Luzon, it's really an adventure. Iba-iba talaga yung matitikman natin dito. And every municipality and city showcases different kinds of products na talaga namang babalikan mo, and at the same time, you will be proud. Tikman na natin ang iba't ibang dessert at kakaning ipinagmamalaki ng mga Nueva Ecijano. Hindi ito ang mga usual na matamis na nakasanayan natin, kaya siguradong makukurious kayong tikman ang mga ito. Alamin din natin ang mga gumagawa nito at bakit patok ang mga produkto sa mga lokal. Gapan Nueva Ecija. Sikat ang lugar na to sa masasarap na kakanin dahil dito talaga makikita ang malalawak na rice fields. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit sobrang fresh at flavorful ng mga rice-based treats nila. Likas lang na umusbong ang napakaraming uri ng kakanin. Isa rito ang kalamay hiring, isang kakaning sumisimbolo ng matamis na kultura ng probinsya at pasasalamat sa biyayang ani. Kilalanin natin ang isang takapagtaguyod ng tradisyon sa paggawa ng kalamay hiring. Ako si Malu, taga Pambuan, Gapan City. Specialty ko na kasi paggawa ng kalamay hirin. Ang process ko, gumigiling sa gilingang bato. Tapos, namana ko lang yun sa sa nanay. Natuto ko mag-ganon, nag-ano ko na talaga yung kalamay hirin. Marami naman bumibili. Kahit pa-order, yan, yung mga kapitbahay ko, mga kakilala ko, kahit wala okasyon, umu-order sila. Pero mas mabili talaga yung may okasyon. Marami pa akong alam na lutong kakanin, katulad ng espasol, saka kalamay ube na may sabaw, yung saka kalamay silangan. Yung kalamay hirin, siguro, nakasanayan na talaga ng mga taga-Gapan, Pabuan, yan. Kaya siguro talagang gusto-gusto nila, bumibili sila, mo-order. Naging simbolo na ng araw-araw na buhay namin, yung paggawa ng kalamay hirin. Siguro kaya nagugusto nila yung kalamay hirin kasi yung texture ng malagkit na galapong masarap, saka malatik siya, malambot, saka maraming latik. Kaya nagugusto ng mga tao. Saka kaya nagugusto ng mga taga Nueva Ecija. Kalamay hirin is not just
merienda. It's something you'll find also at fiestas. Normally, sir, nasa lagayan lang siyang ganito. Pero syempre kapag fiesta, mas malaki na. And family gatherings. And of course, meron din siyang parang yung heritage din po natin, na showcase din po natin pagdating sa Kalamay Hirin. Una, igigiling ang binabad na galapong rice gamit ang espesyal na panggiling na bato. Pagkatapos, sasalain ang katas gamit ang katsa at ilalagay sa plastic para pakukuluan sa mainit na tubig. Kapag umangat na ito sa ibabaw, ibig sabihin, luto na. Para naman sa sabaw, sa isang pan, pinagsasama ang tubig at asukal. Minsan, nilalagyan pa ng arnibal at hinahalo hanggang lumapot ng konti. Sa final step, ilalagay ang naluto na slice ng hirin at lalagyan ng latik. Ready na itong kainin. Ang lambot nung ano to ate? Galapong. Galapong. Ang sarap. Tsaka, hindi nakakaumay yung arnibal. Ayos lang no. Kasi yung iba, sobrang tamis eh. Tapos minsan, di ba binababad pa to sa plastic labo. Ayun yung natatandaan ko na tinitinda sa palengke. Sarap. Tikman ang kakaibang ice cream ng Dairies, kung saan ang mga piling sangkap nila ay nakakagulat, nakakatuwa, at tunay na nakakaintriga. I'm Dr. Dana G. Vera Cruz. I am the CEO and co-founder of Verabella Enterprises Limited Company, the manufacturer of the famous Dairies Tilapia ice cream. So back then, in 2013, former Freshwater Aquaculture Director, Dr. Teresa A. Abelia, challenged our CLSU HRM students. Sabi niya, bakit hindi kayo mag-develop ng iba't ibang klase ng recipe ng tilapia? Since nandito yung Freshwater Aquaculture Center sa CLSU, yung National Tilapia Center nandito, ang BIFAR, bakit hindi kayo mag-develop mga HRM students? So, right there and then, we took the challenge. Pero, ano kaya kung gumawa kayo ng tilapia ice cream? Lang, sabi niya, bakit hindi? And then, with that meeting, sinuggest niya yung mga na-develop na recipes ng mga students namin ay i-apply namin for a book grant sa DA-BAR, Department of Agriculture, Bureau of Agriculture Research, to make it a recipe book. They want to solve two big challenges. First, they notice na yung Filipino children, they're eating less and less fish, even though yung fish is one of the most nutritious food. Second, they wanted to find added value for the use of tilapia na very abundant po sa Nueva Ecija. Ang question po nila is, we turn tilapia into a dessert that kids will actually love? Pinilahan ang tilapia ice cream. So, that was Friday of September 2013. The following Monday, the news spread, tilapia ice cream anyone. So, ito yung nagbigay din ng inspirasyon sa amin na ipagpatuloy, no? Hindi lang siya basta na-introduce sa market. Actually, it took us 9 years to commercialize it. And then not to mention na we have to secure a license to operate from FDA, di ba? Para sa manufacturing. So the people's reaction, no? Pag natitikman nila yung tilapia, I think it's totally absurd. Siyempre, di ba, there's this hesitation kasi alam natin na yung tilapia ay malansa, di ba? Bakit naging ice cream? So the curiosity, no? Dahil sa mga vlogs, sila mismo nakakatikim, sila yung nagbablog, sila yung nagbi-video, na ganito pala ang tilapia ice cream. Surprisingly, it's really good. Aside from the originals, na nanalo ng CL Innovation Award, nagsunod-sunod na rin po yung mga awards after that, no? Nakilala na rin po siya sa ibang bansa, nabigyan na rin po tayo ng iba't ibang recognition. Ang tawag nila sa tilapia ice cream, this is now the flagship product, no, of CLSU and the Science City of Muñoz. Ito na yung pinupuntahan ng mga turista, yung pong mga OFW o kaya mga balikbayas, kasama daw nila sa IT nila na matikman yung tilapia ice cream. Bago umuwi ng Manila, dumaan kami sa TVF Dairy Farm sa Talavera, Cabalatuan.
isang kilalang Carabao Dairy Farm sa Nueva Ecija. Ang DVF Dairy Farm sa Talavera, Cabanatuan ay tahanan ng mga kalabaw na ipinagmamalaki ng Nueva Ecija. Inaaruga nila ang bawat kalabaw, kaya't ang bawat patak ng gatas ay busog sa kalidad at pag-aalaga. Mula sa sariwang gatas hanggang sa mga lokal na delicacy, bawat produkto nila parang kwentong hinubog ng lupa, pangangalaga at tradisyong Pilipino. I've been here for 37 years as a dairyman. Yung DVF Dairy, it connotes my name, the initial of Danilo Di Fausto. It's a hobby. It started as a hobby. I bought 10 Carabaos na buffalo na gatasan kasi alam mo kasi why kalabaw? Dahil yung mga tao dito sa amin, ang alam-alagaan, kalabaw, hindi baka. At saka ang kalabaw is a tropical animal. Sanay sa init, sa humidity, sa temperature, sa climate. We started this 1988, 37 years ago. So I've been here in the dairy industry for 37 years. Kaya nga, sinasabi ko nga sa kanila, our product is not milk, our product is grass. And we convert grass into milk by using a machine we call Carabao. Dati, we produce 30 liters, ganun. Now, we can produce 52,000 liters a day. That's where it all started. Tapos, nagpaturo akong sa D3 sa Los Baños, sa Dairy Training Institute nandun sa Los Baños. Paturo ko gumawa ng kesong puti. So, tinuruan nila. So, siyempre sa amin, misis ko ayaw na maalat eh. So, meron kami sarili, hindi yung formulation nila, meron kami sarili. Pero the basic concept of how to make a cheese nagawa namin, pero yung sarili naming formulation. Kaya yung kesong puti namin na iba yung sa lahat. Nagpastillas na rin kami, slow fire, no? So, meron kaming pastillas, meron na kaming kesong puti. Tapos, nagawa na rin kami ng chocolate milk. Parang ganun bote. So, nakapanjak-panjak lang. But, kamukha ng market cycle, after 5 years, you have to introduce innovations. No? Dagdag kami ng mga products. So, we have now started with yogurt. Before, yogurt is about number 4 selling product. We have fresh milk, low-fat, non-fat. We have chocolate milk, cheese, no, white cheese. We don't claim to be the number 1. We don't claim to be... Basta we keep on doing the best we can of our trade. We don't see competitors as competitors. We see them as partners. We acknowledge them. Pinupuri namin sila. We never say anything on them, against them. Basta kami, gawa lang kami ng gawa yung tingin namin na maganda. Ngayon naman, pumasok tayo sa DVF Laboratory, kung saan nagaganap ang proseso sa paggawa ng gatas ng kalabaw at iba't iba pang produkto. Sa DVF Laboratory, nagagawa ang mga importanteng gawain sa pagproseso ng gatas ng kalabaw. Dito, pinoproseso ang sariwang gatas ng kalabaw at hinahaluan ng iba't ibang flavor tulad ng chocolate, mango, at strawberry. Gumagawa rin sila ng yogurt, kesong puti, pastillas at espasol bilang ready-to-eat delicacies. Dahil sa dedikasyon at pagmamahal ng DVF team sa kanilang trabaho, nakalikha sila ng mga delikadad na produkto mula sa gatas ng kalabaw. Sana mas marami pang pagkakataon na maipakita natin sa buong Pilipinas ang mga natatanging panghimagas at kakanin ng Nueva Ecija. Ang mga ito ay hindi lang basta pagkain. Sila ang puso at identity ng ating probinsya. Lubos ang pasasalamat namin sa mga farmers, pamilya at kooperatiba na walang sawang sumusuporta at nagbibigay daan para maipreserba at maipakilala ang mga galing na mga lokal na produkto. Dahil sa kanila, siguradong mananatili ang kwento at lasa ng Nueva Ecija. Hindi lang para sa mga lokal, kundi para sa mga visitors na makakatikim at makaka-appreciate ng ating kultura sa bawat kakanin at panghimagas. Kita-kit sa susunod na Desserts of the Philippine Islands, kung saan may panibagong dessert at tiyak na magpapasaya at magpapakilig sa inyong panlasa.